Ito, pagdakip kay Senador Bato, lumalaban Dinis Armahan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Dinis Armahan ho. Itong si Bato ay nalalaban ho eh. Siyempre kailangang disarmahan. Pakilike lang po natin ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel. Ito, matindi ito mga kaibigan, latest update tungkol dito kay Bato de la Rosa na ilang simula nang tumakas sa Senado at tinakas ay nagtago sa loob ng imburnal na naman. Datapuat sa puntong ito na corner na ho ng PNP at NBI. Lumalaban kaya't ang ginawa ho ay Dinis Armahan. Marami hong mga armas. Ang ika nga po ay ginawa ng paraan ng mga kinaukulan para madisarmahan. Pumapalag-palag pa ang mga kasama niya. Kahit si Bato ay grabing palag. Eto mga kaibigan, shoutout po sa lahat. Huwag po kayong alis, ibabahagi ko po sa inyo itong mainit-init pa, nakalalabas pa lang na balita. At kapag mayroon po kayong pagkakataon, samahan niyo po akong panoorin, pakinggan ang ibabahagi ko po sa inyo. Ito, matindi ho ito. Sunod-sunod na ho ito. Naingalam ko ngayong araw na ito ay meron naman pong isang senador na officially kasong plunder. Ibibigyan ko po kayo ng latest update diyan maya-maya lamang. Unahin po natin itong kay Bato de la Rosa tungkol dito sa pagdisarma sa kanya. Ito, shoutout po sa lahat. Nako, Binawi na ng PNP ang lisensya ng mahigit 100 armas ni Senator Bato de la Rosa. Ibig sabihin naman ito, hindi na siya armed and dangerous. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. good. Lado na si Fugitive Senator Bato de la Rosa na isuko ang kanyang mga armas sa mga otoridad matapos pawiin ng PNP Firearms and Explosives Office ang kanyang gun license at firearms registration. Higit 100 na iba't ibang kalibre ng armas ang nakapangalan sa senador. Within legal bounds daw ang pagbawi sa lisensya ni de la Rosa, lalo't akusado raw ito sa isang krimeng may parusang mahigit 2 taong pagkakakulong. Partikular na ipinag-utos ng PNP FEO ang agarang pagsuko o pagkumpiska sa mga armas ni de la Rosa sa kanilang opisina o sa Regional Civil Security Unit ng Davao. Hinalmahan naman ito ng kampo ng senador. Ayon sa abogado nitong si Attorney Israelito Torion, maling provision sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang ginamit sa pag-revoke ng gun license ni de la Rosa. Hindi rin daw kasama sa revocation grounds ang pending criminal case, kundi conviction. At gate na, hindi naman convicted sa kahit anong kaso ang kanyang kliyente. Hindi rin daw kinikilala ng naturang batas ang ICC bilang court of law, kaya walang bisa ang arrest warrant mula roon. Una na rin daw nilinaw ng Korte Suprema na hindi pa nito napagpapasyahan kung enforceable naman sa Pilipinas ang warrant ng ICC. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Talaga nga nasubra ng talino itong itong si Torion, yan po ang abogado ni Bato. Nasubra nun ng talino. Mga kaibigan, wala daw ariswaran. Ito nga si Bato, anak ng katakot-takot. Ay noon pa ho yan. Itong si Torion na abogado, nasubra ng talino ng abogado ni Kibuloy. Sasabihin wala si Kibuloy doon sa balik na ulan tayo. Kasi medyo padaanan ko ng konti. Ang sabi nito si abogado Torion nang inuhuli si Kibuloy, wala daw doon sa compound ng QOJ si Kibuloy. Nung pasukin ni General Torre ay nagtatago sa ilalim ng lupa. Bakit ko po nasabihan yun? Ganyan ho, katindi. Magbaloktot, magsinungaling yung abogado na yan. Nandun lang muna tayo baka tayo humaba. So maliwanag po, disclaimer lang mga kaibigan, hindi po tayo dito nagpapakalat ng anumang fake news. Datapuat sa puntong ito na sabi natin na itong si Bato de la Rosa sa Dinis Armahan ho ng mga kinaukulan at mahigit 100 armas. Gaano kadami yan mga kaibigan, dahil ito ay posibleng malaban. Maliwanag po ba? Kaya dito pagdakip kay Bato de la Rosa
ay dinisarmahan ho dahil ito po ay manlalaban, posibleng manlaban. Bakit po natin nasabi yun? Anuin mo ang armas na yan kung hindi mo gagamitin, lalong-lalo na kapag ikaw ay huli na. Gagawa po ng paraan yan. Medyo itama ko lang ng kaunti dahil ayon po sa Billionaire News ay ang parusa daw kay Bato ay 2 taon. Correct niyo po kung ako'y mali. Ayon po sa ating pagsaliksik, dito po sa kinasasangkutan na kaso ni Bato de la Rosa na crimes against humanity, yan po ay may pagkakakulong di umano ayon sa aking pagsaliksik na habang buhay na pagkabilanggo, katulad ng kaso ni Digong Duterte na hindi po bababa sa 20 taong pagkakabilanggo. Ba't nabanggit po dito ng Billionaire News? Ulitin ko, ay 2 years lang ba? Andali Na iba't ibang kalibay ng armas ang nakapangalan sa Ipapakinggan niyo po. senador. Within legal bounds daw ang pagbawi sa lisensya ni De La Rosa, lalo't akusado raw ito sa isang krimeng may parusang mahigit 2 taong pagkakakulong. Partikular na ayun dahil akusado daw si Bato de la Rosa na mahigit 2 taong pagkakakulong. Tinatama ko lang baka lang medyo nakalimutan itama. Tama po ba yun? Shoutout Billionaire News. Kinaano ko lang para hindi po tayo makadibiktima ng anumang fake news. Hindi siguro sinasadya ng Billionaire News yan. Baka yun ang ibig sabihin ay 20 taong pagkakakulong. Kasi ito pong crimes against humanity, hindi po 2 taon yan ang pagkakakulong, mga kaibigan. Mahigit 20 taon yan, hindi po bababa sa 20 taon. Okay, mga kaibigan, maliwanag po dito. Hindi pa nahuhuli itong si Bato de la Rosa, at hinatid ko lang po sa inyo ang latest update tungkol dito sa pagdisarma sa kanya, na binawi po ang lahat ng lisensya ng kanyang mga armas. Yan po isang uri ng pagdisarma sa kanya, pagbawi ng mga lisensya ng mga armas sa kanya, na yan po ay magiging illegal na ang paggamit. So sa lahat na nagtatanong, na nag-aabang, si Bato de la Rosa ay patuloy pa rin nagtatago sa loob ng imburnal, at abangan po natin kung ano. Anytime naman ay nagbabago ito. Pwedeng mahuli anytime, kaya't kapanapanabik po ito na marami ang umaasa sana sa lalong madaling panahon ay wag pong tumagal at mahuli agad ito si Bato de la Rosa. Maliwanag mga mahal kong taga-subaybay. At abangan po mamaya, dahil ngayong araw na ito ay mayroon pong senador na officially na mag-ipapile ang kaso diyan po sa Sandigan Bayan. Na yan pagka-file, alam po naman natin na saglit lang at lalabas siyang ariswalat. So may abang na naman po tayo. Bukod kay Bato, na huhulihin ay senador din po na maraming huhulihin, mga kaibigan. Isang like, isang share sa video na ito. Salamat po.